Araw ng Sabado. Maagang gumising si Lola Carming upang ihanda ang mga panindang kanilang ilalako ng apong si Pau Pau. Inayos niya ang guyabano at papaya na bagong sungkit lamang niya sa isang basket. Ang kamuting kahoy naman ay kanyang inilagay sa palanggana upang hindi siya mahirapan sa pagdala nito. Mahimbing ang tulog ng kanyang apo. Sila lamang dalawang nakatira sa kanilang kubo. Buhat ng mamatay ang mga magulang ni Pau Pau, ay siya na ang nag-aruga sa bata. Maliit man ang tinitirhan nilang kubo, masaya at kontento naman ang maglola. Pagsapit ang 6:00 ng umaga, ginising na ni Lola Carming ang kanyang apo na si Pau Pau upang maaga silang makapaglako. Apo, gumising ka na. Kailangan na nating magtinda habang sariwa pa itong mga prutas. Napahaba ang tulog mo anong oras ka ba natulog kagabi? 8:00, Lola. Pinag-aralan ko pa kasi ang lesson ni Ma'am Pascual kahapon. Sa totoo lang po, nahirapan kasi ako sa math Kaya todo study ako. Ganyan nga, Apo. Pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Yan na lamang ang may papamana ko sa'yo. Kapag nawala na ako sa mundong to, may magandang kinabukasan na maghihintay sa'yo. Lahat gagawin ko, makapag-aral ka lang. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal din po kita, Lola. Gusto ko paglaki ko, papatuyuan kita ng tindahan para hindi ka na mahirapan sa paglalako sa kalsada. O siya, maligo ka na dun sa banyo nang sa ganun ay makapag-almusal na tayong dalawa. Palihim na nagpunas ng luha si Lola Carming dahil naalala niya ang hirap na dinanas nilang dalawa at ang lahat ng yun ay nalagpasan nilang pareho. Agad na bumitaw si Pau Pau sa pagkakayakap sa lola niya na nooy naghihikap pa. Agad na bumangon si Pau Pau at tinungo ang banyo upang maligo. Hindi pa man siya tapos na magsabon, inalanghap na niya ang mabangong amoy na nilulutong paksiw ni Lola Carming. Kaya't dali-dali siyang nagbuhos ng tubig at nagtakip ng tuwalya. Ang bango! Tsak na mapaparami ng kain ng apo kong si Pau Pau nito. Lola, tapos na po akong maligo. Bigla akong nagutom sa amoy ng niluluto mo, Lola. Ang bilis mo namang maligo. Kinuskus mo ba na mabuti ang katawan mo? Opo, Lola. Kasong lamig po ng tubig Inihanda ko na ang mga damit mo. Andyan na, nakahanger. Matapos mong magbihis, umupo ka na rito upang makakain na tayo. Marami-rami pa tayong ilalakong prutas at kamoteng kahoy. Sige ho, Lola. Gutom na rin ako. Matapos kumain ay agad nang umalis sa maglola upang maglako ng kanilang mga paninda. May iilan sa mga residenteng bumili sa kanila na kanilang nakakasalubong sa kalsada. Saglit silang pumuesto sa gilid ng kalsada upang makapagpahinga. Maya-maya'y napansin ni Pau Pau ang kwintas ni Lola Carming na umiilaw. Nakaramdam din ang kakaibang bigat ng pakiramdam ang matanda na naroon sa paligid. Hinaplos ni Lola Carming ang kwintas na minana pa niya sa kanyang amang manggagamot. Ang buong akala ni Pau Pau ay isa lamang yung ordinaryong kwintas. Ngunit hindi niya alam na isa itong mutya. Lola, umiilaw po yung kwintas niyo May baterya po ba sa loob niyan? Wala, Apo. Isa itong babala na may nilalang na nagmamasid sa atin o masamang engkanto. Engkanto po? Nasaan po siya? Huwag kang maingay. Batid kong itim na engkanto ang nagmamasid sa atin. Sasaktan po ba niya tayo? Umalis na po tayo rito. Mamaya mapano pa tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na masaktan kanino man. O siya, bitbitin mo na yung basket. Opo, Lola. Doon na lamang po tayo sa isang puno magpahinga. Napalayo na sina Pau Pau at Lola Carming sa baryo na kanilang tinitirahan. 3 baryo na ang kanilang nadaraanan sa paglalako ng kanilang mga paninda. May nakasagupang engkanto si Lola Carming nung siya'y dalaga pa. Dahil na rin sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang pagiging manggagamot. Ngunit ang puwersang nararamdaman niya sa oras na yon ay napakalakas at hindi pangkaraniwan
katulad sa kanyang mga nakalaban. Ayos lang ba kayo, Lola? Bakit tila hindi po kayo mapakali? Ayos lang ako, Apo. Huwag mo na akong intindihin. Lumipat na lang tayo na mapagpapahingahan. Hindi kasi ako komportable rito eh. Bakit hindi pa rin po humihinto sa pag-ilaw yung kwintas nyo? Kayong ang sabi nyo, wala namang baterya. Hayaan mo na lamang yan. Ang importante, makaalis tayo sa lugar na ito. Tumango na lamang si Pau Pau at lumakad bitbit ang basket na may lamang mga guyabano. Palinga-linga pa rin siya sa paligid dahil hindi maalis sa kanyang isipan ang engkanto na sinasabi ni Lola Carming. Ngunit wala naman siya nakikita sa paligid. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, ay nakaramdam ng pagod at gutom si Pau Pau, kaya saglit silang huminto. Tumingala si Lola Carming sa araw upang malaman kung anong oras na. Wala siyang relo, ngunit alam niya ang oras sa pamamagitan ng pagmasid kung saan nakatapat ang araw. At yun na ang nakasanayan niya. 12:00 na pala ng tanghali, Apo. Kumain na muna tayo at mamaya na lang natin to ilalako sa panghuling baryo. Opo, Lola. Pinagsaluhan na maglola ang baon nilang nilagang kamoteng kahoy. Matapos kumain ay nakatulog si Pau Pau dahil sa pagod. Hinayaan na lamang siya ni Lola na matulog saglit upang maibsan ang pagod nito sa paglalakad. Ikaw na lamang ang meron ako, Apo. Kaya gagawin ko ang lahat upang makapag-ipon ng pera na pangtustos sa pag-aaral mo. Magbabanat ako ng buto hanggat kaya ko pa. Poprotektahan kita laban sa mga masasamang elemento na gustong kumuha sa'yo. Isasakripisyo ko ang lahat, kahit ang aking buhay. Sana, bago man ako lumisan sa mundong ito, ay makapagtapos ka muna sa pag-aaral. Nang sa ganon ay kaya mo nang lumaban sa hamon ng mundo. Muling naging emosyonal si Lola Carming habang tinitignan ang mukha ng kanyang apong si Pau Pau. Anak ni Lola Carming ang yumaong ina ni Pau Pau. Ngunit namaya pa ito matapos itong manganak. Ang ama naman ni Pau Pau ay namatay ng aksidenteng mabangga ng truck habang lasing na umuwi sa kanilang bahay. Dumaan ang ilang oras. 4:00 na ng hapon ang gisingin ni Lola ang kanyang apo. Apo! Gising na! 4:00 ng hapon. Kailangan pa nating ubusin tong paninda upang makabili tayo ng bigas. Kanya itong inalug-alug hanggang sa ito'y magising. Kinusot-kusot ni Pau Pau ang kanyang mga mata. Sa pangalawang pagkakataon muling umilaw ang bato sa suot na kwintas ni Lola. Ano na naman kaya ang elemento na ito? Mukhang sinusundan yata ako. Lola, umiilaw na naman po ang kwintas mo. Ibig ba sabihin yan, may engkanto na naman sa paligid? Sige, bumangon ka na at tayo'y uuwi na. Napadaan sila sa isang malaking puno ng balete at bigla na lamang may humila sa braso ni Pau Pau. Takot na sumigaw ang bata. Kaya ang kanyang mga bitbit na paninday tumilapon. Lola! Tulungan niyo po ako! Ayoko pong pumasok sa kahoy na to! Pau Pau, Apo! Hoy! Masamang elemento! Bitiwan mo ang aking apo! Lola, pakiusap! Tulungan niyo ako! Namilog ang mga mata ni Lola nang makita ang mabalahibong kamay ng elemento na humila kay Pau Pau. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito na nakatingin kay Lola Carming habang binibitin ng batang lalaki. Sa takot ni Pau Pau ay naihisa sa kanyang salawal. Nagtamang paningin ni na Lola at ng itim na elemento. Doon na napagtanto ni Lola na isa itong kapre. Pau Pau! Huwag ka mag-alala. Babawiin kita sa itim na elementong yan. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila sa akin at maagaw nila ang aking mutya. Bitiwan mo ako! Kapring pangit! Ibalik mo ako kay Lola! Hoy, kapring itim! Ilabas mo ang aking apo. Ayokong saktan ka. Ngunit kung hindi mo ilalabas ang aking apo, ay mapipilitan akong labanan ka.
Inilibot ni Pau Pau ang kanyang paningin sa paligid. Hinanap niya si Lola Carming. Ngunit tanging malalaking puno lamang ng balete ang kanyang naaaninaw. Hindi na yun ang lugar na kanilang pinuntahan ni Lola. Wari niya ay nasa ibang lugar na siya. Pinitik siya ng kapre, kaya't tumilapon siya sa mga halaman na noon lamang niya nakita. Maraming mga kakaibang bulaklak sa paligid na sumasayaw, kasabay ng pag-ihip ng hangin. Magiging alipin at kalaro na kita, bata. Katulad nila. Ngunit kay bilis ng buhay ninyong mga tao. Ang bilis ninyong mamatay. Anong ginawa mo sa kanila? Ba't ang daming mga kaladsay? Pakiusap, ayokong maging alipin mo. Wala ka nang magagawa. Akin ka na ngayon. At ang matandang kasama mo ay wala nang magagawa pa. Kukunin ko ang kanyang mutya upang makalabas-masok ako sa lugar ng mga tao. Pakiusap, ibalik mo na ako kay Lola. Maaari naman tayo maglaro sa aming bahay eh. Ayoko rito. Natatakot ako. Hinding-hindi ka na makakalabas pa rito. Tulad nila, ay mamamatay kang pinagsisilbihan ako. Iba na lang ang gawin mong alipin. Sige na, palabasin mo na ako rito. Umahimik ka! Baka gusto mong kasama ang matandang yun dito. Kaya lang mabilis siyang mamamatay. Dahil bilang na lang ang taon niya, dahil matanda na siya. Ayoko rito. Gusto ko kasama ko si Lola. Luminga-linga si Lola Carming sa paligid. Ngunit wala siyang nakikitang may dumadaan sa mga oras na yun. Kinuha niya sa basket ang mga dala niyang mga pangontra. Maliban sa mutya na suot niya, siya ay may kakaibang asin na kulay pula na merong basbas mula sa yumaong amang manggagamot. Minsan lamang niya yung ginagamit kapag napakalakas ang puwersa ng kanyang kalaban. Ang sinumang masamang elemento ang matamaan nito ay maglalaho at kailanman ay hindi nababalik pa. Dahil sa itim na kapangyarihang taglay ng kapre, ay hindi na mahagilap ni Lola Carming ang apo. Biglang lumitaw ang kapre mula sa puno ng balete at pahalakhak pa itong sinitsitan si Lola. Hoy tanda! Kung gusto mong mabawi ang iyong apo, isuko mo sa akin ang kapangyarihan mo. Alam kong malakas ang taglay mong mutya. Ano ako? Tanga? Bakit ko naman isusuko sa'yo ang mutya ko? Ito ang magliligtas sa aming dalawa ng apo ko. Kaya hindi ko isusuko sa'yo ito. Mas importante pa ang mutya mo kaysa sa buhay ng apo mo? Pwes, hindi mo na siya makikita kailanman. Hinahamon mo talaga ako, ha? Ibabalik mo ang apo ko o hindi? Bingin ka ba? Ibabalik ko lang siya sa'yo kung ibibigay mo sa akin ang mutya. Ang mga katulad mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Pakawalan mo si Pau Pau. Hindi mo siya alipin at kahit kailan ay hindi mo siya magiging pagmamay-ari. Isang orasyon ang isinambit ni Lola Carming upang mapawalang bisa ang kapangyarihang itim na bumabalot sa kanyang apo. Sinabuyan niya ng pulang asin ang puno ng balete kung saan naroon ang kapre. Ganun na lamang ang atungal nito nang dumampi sa kanyang balat ang pulang asin. Apo ko! Huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Itigil mo yan, tanda! Nasasaktan ako! Ititigil ko lang ito kung ibabalik mo ang aking apo. Kung may masamang mangyari kay Pau Pau, titiyakin kong papatayin kita. Parang away niyo na, Lola. Ayoko pong maging hapunan ng higante at pangit na nilalang na to. Tulungan niyo ako! Aray! Hindi ko ibabalik ang apo mo. Akin na sa ngayon. Isuko mo na sa akin ang iyong kapangyarihan, tanda! Ayaw mo talaga, ha? Pwes, pahihirapan kita. Pinalibutan ni Lola Carming ng pulang asin ang puno ng balete. Gamit ang dinasalang langis na Biyernes Santo ay sinabuyan niya ito. Halos sunod-sunod na atungal ang pinakawalan ng kapre. Hanggang sa magmakaawa ito sa matanda, naitigilan nito ang ginagawang pagpapahirap sa kanya. Tuluyan nang napawalang bisa ang itim na kapangyarihan na bumabalot kay Pau Pau.
Lumabas ang bata mula sa puno ng balete na nakadapa. Tumayo si Pau Pau nang makita niya si Lola Carming at mahigpit nitong niyakap ang matanda. Babalikan ko kayo at kukunin ko ang suot mong kwintas, tanda! Ikaw na bata ka! Magiging alipin kita! Lola! Iniligtas niyo ako sa mabaho-pagit na higante na yun. Natatakot ho ako sa kanya. Ang baho-baho niya. Ayoko po ron. Ang daming kalansay akong nakita. Ang sabi niya, mga alipin niya raw ang mga yun na namatay. Ligtas ka na, Apo. May masakit ba sa'yo? Anong ginawa ng kapre niyo sa'yo? Medyo masakit lang ho ang puwet ko dahil bumagsak ako nung binitawan niya ako. Kinulong po niya ako, Lola. Ayoko po ron. Huwag kang mag-alala. Wala na siya. Hindi ka na niya makukuha pa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Lola Carming. Isa-isang pinulot na maglola ang prutas na tumilapon sa lupa. Kaunti na lamang ang naiwang kamoteng kahoy at prutas. Papauwi na sana sila nang masipat ng paningin ni Pau Pau ang tindero ng mga lobo at mga laruan. Namangha siya na makita mga yun at nagniningning ang mga matang tumingala kay Lola Carming. Naririnig din nila ang ingay ng mga tao. Karamihan ay mga bata. Huling baryo na yun na kanilang pinuntahan. Huminto sila saglit sa nadaan ng perya. Napawang ang labi ng batang lalaki dahil sa pagkamangha. Napawi ang kanyang nararamdamang takot at napalitan ng ngiti. Lola, tignan mo oh. Ang ganda. Pwede ba tayong pumasok dun? Gusto ko po muna mag-ikot-ikot sa buong peryahan. Ang ganda ho kasi. Nakakamangha ho ang bawat dekorasyon. Gagabihin na tayo sa daan. Alam mo namang kani-kanina lang may nakalaban tayong itim na elemento, hindi ba? Mamaya may mga umaaligid lang na mga kasamahan yon. Minsan lang po kasi ako makapunta sa perya, Lola. Nung isang taon, hindi kami pinapasok ng bantay dahil wala raw kaming pambayad. Gusto ko po sana sumakay sa octopus na yun. Para kasing nasa ulap kapag nakasampa ka na ron. O sige, 30 minutos lang ha. Basta wag kang lalayo. Opo, Lola. Maraming salamat ho sa pagpayag nyo. Naluluhang wika ni Pau Pau at sabay yakap kay Lola Carming. Hinalikan pa ni Pau Pau ang pisngi ni Lola sa sobrang tuwa. Ilang sandali pa'y may isang babaeng lumapit sa kanila. Nagtatakang tumingala si Pau Pau sa babae dahil ngumiti ito sa kanila. Magandang hapon sa inyo. Hello, Lola. Ako po pala si Amanda. Napaka-cute naman po ng apo ninyo. Magandang hapon naman sa'yo, Ineng. Pansin ko lang hindi kayo taga rito, no? Ngayon ko lang kasi kayo nakita Abay, oo. Nakarating kami rito dahil naglalako kami ng mga prutas at gulay. Hindi ko sukat akalain na mapadpad kami rito ni Pau Pau. Uuwi na sana kami, kaso nga lang, nakita niya itong perya. Kani-kanina lang sarado pa ito ng aming madaanan Fiesta kasi rito ngayon. May konting handa kami sa bahay. Sumama po kayo sa akin. Alam kong gutom na kayo dahil sa layo na nilakbay nyo. Huwag ka na mag-abala pa, Iha. Pauwi na rin kami sa amin. Kinuha ni Amanda ang mga laruang nakapatong sa mesa. May pwesto siya sa peryahan, kaya maraming mga batang nag-uumpukan sa color games na kanyang pagmamayari dahil maraming papremyo. Ganun na lamang ang tuwa ni Pau Pau nang tawagin siya ni Amanda upang ibigay ang laruang baril na umiilaw sa kanya. Hi, itong laruan para sa'yo. Parang ang bait mo kasi. Marami pa sa bahay. Kung gusto mo maghapunan kayo ni Lola ron. May hinanda kaming masarap na ulam. Nakakahiya na sa'yo, Ineng. Maya-maya uuwi na rin kami ni Pau Pau. Ano ba kayo, Lola? Welcome po ang lahat sa amin. Gutom na ako, Lola. Kumukulo na ang aking tiyan, oh. Ikaw talagang bata ka. Kaya nga uuwi na tayo Hapon na Baka gabihin pa tayo sa daan.
Saan po ba kayo nakatira, Lola? Sa San Diego, malayo na nga rito eh. Naku, 3 baryo pa ang lalakbayin nyo. Tsaka wala na hong sasakyan ng ganitong oras. Pwede kayo magpalipas ng gabi sa bahay. Naku Eneng, ayos lang naman. Napadpad kami rito kasi nakisakay kami sa tricycle. Nakita kasi naming marami-raming tao ang naglalakad sa kalsada. Kaya naisipan kong maglako ng aming paninda. Hindi ko akalain na fiesta pala rito. Kaya pumayag na kayo sa imbitasyon ko, Lola. Nag-aalangan man sumama na lamang si Lola Carming sa dalaga sapagkat nagugutom na ang apo niyang si Pau Pau. Kanina pa niya napapansin ang kakaibang ngiti ni Amanda habang matalim na pinagmamasdan ng kanyang apo. Sila'y nakarating sa liblib na lugar, malayo sa perya. Nang makarating sila roon, ay nakasalubong ni Lola Carming ang mga magulang ng dalaga. Inay, Itay, bagong kaibigan ko ho sina Pau Pau at Lola Carming. Magandang gabi sa inyo. Ngumisi lamang ang mga ito sa maglola at palipat-lipat ang tingin sa kanilang mga bisita. Lola, nagugutom na po ko. Ang sabi ko sa'yo, doon na lang tayo kakain sa bahay. Gabi na kasi, baka mapano pa tayo sa daan. Kaso Lola, gusto ko pong makikain kay Ate Ganda. At saka para na din makakain ako ng karneng baboy. Puro gulay at isda lamang kasi ang kinakain natin eh. Nandito na po tayo sa bahay kaya wag na ho kayong mag-alala. Hayaan nyo na si Pau Pau. Tingin ko minsan lang naman siya mag-aliw eh. Napabuntong hininga si Lola Carming sa sinabi sa kanya ni Pau Pau. Umawak si Pau Pau sa palda ng dalaga na nakilala lamang kanina. Umalis sa mga magulang ni Amanda. Ngunit saglit itong huminto sa paglalakad at muling lumingon kay Lola Carming. Iha, saan papunta ang mga magulang mo? Magtitinda sila ng balot at chicharon sa perya. Marami na kasing tao ron eh. At saka si nanay na yung papalit sa akin sa pwesto ko sa perya. Kahapon pa kasi ko nandun. Inaya niya ang maglola na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Isang maliit na kubo na pinalilibutan ng maraming naglalakihang mga kahoy. Unang apak pa lamang ni Lola Carming ay kinilabutan na siya na hindi niya mawari. Lola Carming, pasok na ho kayo sa kubo namin. Pasensya na kung ganito lang ang bahay namin Ano ka ba, Iha? Ang importante ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. O sige Lola, maupo na muna kayo. Ipaghahain ko lang kayo ng makakain ninyo. Sige Ate Ganda, maghihintay po kaming dalawa ni Lola Carming. Amoy pa lang masarap ng ulam niyo eh. Huwag kang mag-alala, marami kaming niluto. Kaya mabubusog ka talaga. Sa wakas, makakakain na ulit ako ng karne. Minsan lang kasi ako nakakatikim nun eh. Tugon ni Pau Pau sabay kindat sa dalagang si Amanda. Tuluyan ang dumilim ang paligid. Kaya't napatingin si Pau Pau sa bilog na buwan nang sumilip siya mula sa bintana. Naaaliw siyang pinagmasdan yun. Sa kabilang banda, abala si Amanda sa paghain ng kaldereta. Lumabas siya mula sa kusina, bit-bit ang isang mangkok na may lamang kaldereta. Baka sa mga mata ni Pau Pau ang pananabik nang makita nito ang bit-bit na ulam ng dalaga. Ate Ganda, anong klaseng putahe po yan? Kaldereta. Specialty kasi ni nanay ito. Tuwing fiesta, ito yung niluluto niya. Wala ba kayong bisita maliban sa amin, Iha? Kanina pa po pumunta ang mga bisita ng kapatid ko. Maaga silang pumunta rito eh. Ganun ba? Ang tahimik kasi ng lugar at malayo-layo ang mga pamamahay. Nang matikman ni Pau Pau ang kalderetang inihain sa kanila ni Amanda, ay sarap na sarap ito sa pagkain. Nakadalawang mangkok pa si Pau Pau, kaya sobrang nabusog siya. Nanatili na lamang sina Lola Carming at Pau Pau sa bahay ni Amanda upang magpalipas ng gabi. 9:00 ng gabi, napabalikwas ng bangon si Lola Carming
nang makarinig ng boses ng dalawang taong nag-uusap. Bahagya siyang sumilip sa maliit na butas ng dingding. Narinig niya na pinag-uusapan sila ng mga ito. Anong tinatago ng pamilyang ito? Kailangan kong maging mapagmasid. Kung ano man ang plano nila sa aming dalawa ni Pau Pau, ay sisiguraduhin kong hindi sila magwawagi. Lola, bakit gising pa po kayo? Ha? Wala, Apo. Kinagat kasi ako ng lamok. Lola, naiihi po ako. Halika, Apo. Sasamahan kita sa labas. Maliwanag naman ang buwan eh. Hinawakan ni Lola Carming ang kamay ni Pau Pau. Hindi pa man sila nakakalabas ng kwarto, ay nakarinig sila ng mga yabag patungo sa kanilang kinaroroonan. Lola, natatakot po ako. Tsaka, naiihi na rin. Huwag kang matakot, Apo. Nandito si Lola at hindi kita bababayaan. Dito ka nalang umihi. Mukhang may mga tao kasing paparating. Nagpalinga-linga si Lola sa paligid. Kinuha niya ang basket na naglalaman ng kanyang mga gamit. Apo, kailangan nating makatakas rito. Hindi na magandang nararamdaman ko. Tila may nalalapit na panganib. Ano pong panganib? Basta, sundin mo na lamang ang pinag-uutos ko. Kahit naguguluhan si Pau Pau ay tumango lamang siya habang nakikinig sa sinasabi ni Lola. Lumapit si Lola Carming sa bintana at dahan-dahan niya itong binuksan. Marahan siyang sumilip sa labas kung may tao ba o wala. Nang masiguro niyang walang tao, ay sinenyasan niya si Pau Pau na lumabas ng bintana. Lola, natatakot po ako. Apo, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nakalabas sila ng bintana ng matiwasay. Napakapit si Pau Pau sa braso ni Lola Carming nang makita niya kung paano nagpalit ang isang babae bilang isang aso. Lola, may aswang. Huwag kang lumikha ng ingay. Baka makita nila tayo. Dahan-dahan silang naglakad nang hindi namamalayan ng mga aswang. Naabala sa pagsibak ng kahoy at pag-aasikaso sa mga rekados. May nakitang malaking kawali si Lola Carming at doon na tumambad sa kanyang paningin ang mga ulo ng tao. Nagkubli sila sa mga puno at marahang naglakad upang hindi sila makita ng mga taong naroon. Nakalayo sila sa lugar na yon at doon na tuluyang nasuka si Lola Carming dahil sa kanyang nakita. Nasa loob ng malaking palangganang naglalakihang bituka ng mga tao at ang mga ulo ng mga biktima ay nasa malaking kawali. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Diyos ko! Hindi ko sukat akalain na mapupunta tayo sa liblib na baryo nito. May pangontra silang ginamit upang hindi mahalata ng manggagamot na katulad ko na sila ay mga aswang. Malalakas ang puwersa nila, Apo. Kailangan na nating umalis dito bago pa tayo gawing handa sa kanilang kapistahan. Mga aswang sila, Lola? Oo, pero kailangan mong sumunod sa lahat ng aking sasabihin. Ha? Huwag kang matakot at kailangan mong maging matapang. Opo, Lola. Hinay-hinay silang naglakad patungo sa gubat. Ngunit nakaapak ng pako si Pau Pau. Bago pa man makasigaw si Pau Pau, ay mabilis na natakpan ni Lola Carming ang kanyang bibig. Tumulo ang luha sa mga mata nito sa sobrang sakit. Saglit silang tumigil sa paglalakad at nagtago sila sa may damuhan. Pau, dito ka muna. Babalik lamang ako sa kubo. Huwag kang gagawa ng ingay upang hindi tayo mahuli ng mga aswang. Nakalimutan kong dalhin ang basket nang tayo ay bumaba mula sa bintana. Lola, huwag niyo ho ako iwan dito. Sasama ho ako, La. Hindi pwede, Apo. Kapag sumama ka sa akin, maaari nila tayong mahuli. May sugat ang mga paa mo, Apo. Dito ka lang. Ligtas ka rito. Kaso natatakot ho ako. Ayoko pang mamatay, Lola. Kaya nga dumito ka lang. Babalik agad ako. Kailangan ko yung balikan upang makaligtas tayo rito. Ito yung asin. Kapag may lumapit sa'yo, sabuyan mo nito.
Ha? Balikan mo ako agad, Lola. Hihintayin kita rito. Pahikbing tugon ng bata. Muling niyakap ni Lola Carming si Pau Pau at hinalikan niya ito sa noo. Nagtago si Pau Pau sa mayayabong ng mga damo. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang namimilipit sa sakit dahil sa sugat na natamo. Dahan-dahan na naglakad si Lola Carming pabalik sa kubo at muli siyang dumaan sa bintana. Napangiti si Lola Carming nang makita niya ang bote ng pinaglalagyan niya ng langis. Paglabas ni Lola Carming sa bintana ay nakita siya ng isang bata na anak ng aswang. Sinabuyan siya ni Lola Carming ng kaunting lana, kaya't napaso ito at sumigaw at humingi ng tulong. Umalis ka sa daraanan ko. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Kahit bata kay nananalaytay na sa dugo ninyo ang pagiging aswang. Mabilis na naalarma mga aswang. Umaripas ng takbo si Lola Carming patungo sa kinaroroonan ni Pau Pau. Siya'y hinarangan ng mga lalaking aswang at sinugod ng mga ito. Biglang umilaw ang bato sa kanyang kwintas at napatakip sa kanilang mga mata ang mga lalaki. Dahil sa sinag ng ilaw na nagmumula sa suot na mutya ni Lola Carming, napaatras ang mga ito dahil parang mabubulag ang kanilang mga mata. Tumilapo ng ilang mga aswang sa lakas ng liwanag na animoy may malakas na puwersang lumabas mula roon. Nang makalayo na siya sa mga aswang na humahabol sa kanya, ay dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ni Pau Pau. Apo! Nasaan ka na? Lola! Nandito po ako! Halika kayo rito! Kailangan na nating umalis dito. Ang dami nila at marami na silang nabiktima. Lola! Nakita ko po muling lumiwanag ang kwintas nyo at tumilapon ng mga aswang na sumusugod sa inyo. Kaya nga huwag kang matakot dahil ginagabayan tayo ng puting gabay na si Marwana na siyang nagkaloob dito sa amin ni Ama. Patakan muna natin ang langis ang iyong sugat para maibsan ang sakit. Sa tulong ng sangkap ng mga halamang gamot sa loob ng lanahana, ay mayroon itong antibacterial na gamot sa impeksyon. Kaya unti-unting napapawi ang kirot sa sugat ni Pau Pau. Patuloy na sinusundan ng mga aswang si Lola Carming. Pasinghot-singhot pa ang mga ito sa paligid upang matunto ng kinaroroonan ng matanda. Sa di kalayuan ay naaninaw ni Lola Carming si Amanda at ang mga magulang nito na nagpalit ng anyo bilang mga manananggal. Maging ang kapatid ni Amanda na naghahanap din sa kanila. Pinahiran ni Lola Carming ang katawan ni Pau Pau ng langis upang walang sino man sa mga aswang ang makakahawak sa kanya. Lola, unti-unti na pang nawawala ang kirot sa aking paa. Pero hindi ko pa po kaya maglakad. Papasanin kita. Sa gayon ay makaalis tayo rito. Hindi nila tayo maaaring maabutan. Lola, mabigat po ako. Mamaya mabali pa yung mga buto nyo. Wala ka bang tiwala sa akin, ha, Apo? Kahit 60 anyos na ako, ay kaya pa kitang pasanin. Patuloy silang pinaghahanap ng mga aswang. Naririnig na maglola ang malakas na pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito habang inililibot ang mga mata sa paligid. Sa tulong ng mutyang bato ni Lola, ay binigyan siya nito ng lakas at liksi. Mabilis siyang tumakbo habang pasan sa kanyang likod si Pau Pau. May nakita silang kubong malayo sa lugar ng mga aswang. Dahan-dahan na inilapag ni Lola Carming si Pau Pau sa lupa at nagpalinga-linga sa paligid. Umatok si Lola upang humingi ng tulong. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na hindi malayo sa edad ni Lola. Batid ni Lola na isa rin yung manggagamot dahil malakas ang enerhiyang kanyang nararamdaman. Pagpaumanhin mo, Ginoo, kung naabala ko man ang iyong pagpapahinga, ngunit kailangan namin ng tulong mo. Hinahabol kami ng mga aswang. Ayoko nang masangkot sa mga aswang na yan. Sa iba na lamang kayo humingi ng tulong. Pakiusap, maawa ka. Kahit ang apo ko na lamang ang patuloyin mo, may sugat siya at hindi na niya kaya makalakad. Hindi ko pwedeng harapin ang mga aswang ng kasama ang aking apo. Sadyang mapanganib. Sige, pumasok na kayo rito.
Salamat. Tatanawin ko utang na loob ang iyong pagtulong sa aking apo. Lola, iiwan niyo po ako rito. Ayoko po. Sasama po ako sa inyo. Apo, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Delikado. Maaaring mahirapan ako sa paglaban sa mga aswang kung kasama kita. Mabuti na't dumito ka muna sa kanya. Babalikan kita mamaya. Kailangan ko lang puksain ang mga aswang na humahabol sa atin. Alam kong pinaghahanap pa nila tayo. Nandyan na sila. Mas mabuting pumasok ka na rin. Alam ko marami na naman ang naglipa ng mga pesting mga aswang na yan. Kailangan ko silang harapin. Dahil hindi titigil ang mga yon. Gusto nilang kunin si Pau Pau. Lalo na ng babaeng aswang na yon. May buntod ng pagi ako rito. Gamitin mo muna. Dito na lamang ako sa labas mag-aabang sa kanila. Dali-daling sinarado ni Mang Tesyo ang pinto at naglagay ng iba't ibang pangontra sa mga aswang nang sa ganon ay hindi mapasok ang kubo. Sinalubong ni Lola Carming ang mag-asawang manananggal na papalapit sa kubo. Ako ang harapin ninyo, mga mapanlinlang! Nasaan na ang bata? Ibigay mo siya sa amin! Anong akala mo sa akin? Ganun-ganun na lang isusuko ang aking apo? Kahit anong gawin mo'y wala ka na magagawa. Itutulad ka rin namin sa isang mga tuwad na manggagamot. Ang dami na ninyong pinatay. Karamihan ay mga batang walang kamuwang-muwang. Yun ang silbi nila sa aming mga aswang. Ang kanilang dugot laman ay nagbibigay sa amin ng kaginhawaan. Pero ikaw, tanda, sagabal ka sa aming mga plano. Kaya nararapat lang sa iyo mamatay. Kayong mga walang nagawang tama ang mamamatay. Pinagkaitan mo ng buhay at pangarap ang mga batang inyong pinaslang. Malamnan lang ang inyong mga sikmura. Ang ingay mo, tanda! Sinugod ng mag-asawang manananggal si Lola. Ngunit sinalubong sila nito ng hampas ng buntot page. Tinamaan ng lalaking manananggal sa balikat, kaya't napasigaw ang asawa nito dahil sa galit. Pinagaspas na mag-asawang manananggal ang kanilang mga pakpak upang muling sugurin si Lola. Ngunit naiwasan niya ito nang walang kahirap-hirap at kanyang tinamaan sa bandang dibdib ang babaeng manananggal nang hampasin niya itong muli. Labis ang sakit na naramdaman ng mga manananggal sa tuwing tinatamaan sila ng buntot ng page. Tila nakukuryente sila sa tuwing dumadampi ito sa kanilang mga katawan. Hindi ako natatakot sa inyo. Kailangang matigil ang paghahasik ninyo ng lagim. Hanggat hindi nauubos ang lahi ninyo, hindi kayo titigil sa inyong mga kasamaan. Akala mo talaga'y mapapatay mo kami? Nag-iisa ka lang laban sa amin. Napaka-ilusyonada mo naman kung mauubos mo kami, tanda! Dumating si Amanda at kasama ang kapatid nito. Sinugod nila si Lola Carming. Ngunit mabilis niyang naiwasan na matutulis ng mga kuko ng magkapatid at sinabuhay niya ito ng asin. Dahilan na umatungal ang mga ito. Hoy, tanda! Tantanan mo mga magulang ko! Hoy, ikaw na babae ka! Ginamit mo pa ang aking apo upang sumama sa'yo! Ang dami ninyong batang pinatay! Kaya nga isasama ka namin sa bilang ng aming pinatay, tanda! Napakaswerte mo dahil nakatakas ka pa. Ngayon hindi ka na makakatakas! Sinugod ni Amanda si Lola Carming. Nakakalmot nito sa likod si Lola. Ngunit mabilis naman siyang hinampas ng matanda ng buntot ng page sa muka. Dahilan na nasaktan din siya. Bumukas ang pinto ng kubo at doon lumabas si Mang Tesyo at pinagsasabuyan ng asin ng mag-asawang manananggal habang nakikipaglaban si Lola kay Amanda. Natakot ang ibang aswang na sumugod dahil umiilaw ang kwintas ng matandang babae. Gamit ang pinatulis na kawayan ay tinusok ni Mang Tesyo ang pakpak ng amang manananggal, kaya malaki ang sugat nitong natamo. Ang lalakas ng loob niyong lumabas na naman ng inyong mga lungga. Tinaon niyo pa nakabistahan ng baryo. Nay! Tay! Umalis na kayo rito! Kami nang bahala sa mga walang yang matatandang to!
Pilit na pinagaspas ng amang manananggal ang kanyang mga pakpak at inalalayan siya ng asawa nito. Bagamat muling itinarak ni Mang Tesyo ang sibat na pinatakan niya ng katas ng kalamansi, dahilan na muling umatungal ang amang aswang. Gayon din ang pagsugod nito sa inang aswang hanggang sa bumagsak ang mga ito sa lupa. Ang tapang ninyo! Hindi ko nahahayaan pa ang ginawa niyong pagtatraidor sa akin! Hoy, tanda! Tantanan mo ang mga magulang ko! Kayo ang lumayo! Wala kayong ginawa kundi ang mamerwisyo ng mga tao! Paulit-ulit na inundayan ng saksak ni Mang Tesyo ang ulo ng mag-asawang aswang na bumaligtas sa lupa. Pinapagaspas pa ng mga ito ang kani-kanilang mga pakpak bago nalagutan ng hininga. Malakas na humiyaw sina Amanda at Thalia nang makitang unti-unting nalagutan ng hininga ang kanilang mga magulang. Samantala, napangiwi si Lola Carming dahil sa sugat na kanyang natamo. Ngunit dahil sa taglay niyang lakas na mula sa kanyang kwintas na suot, ay hindi siya basta-basta mapapaslang ng mga aswang. Babalikan ko kayo! Pagbabayaran ninyo ang pagpaslang sa mga magulang ko! Panghahamon pa ni Amanda kay Lola Carming. Pinigaspas nito ang malapad nitong mga pakpak at mabilis na dinagit ang mga nakahandusay na mga magulang. Bago pa man siya matamaan ng sibat ni Mang Tesyo, ay nakalipad na ito palayo. Ngunit muli siyang hinambalos ni Lola Carming ng buntot ng pagi, kaya't tinamaan siya nito sa likod. Dahilan na mawalan siya ng balanse at bumulusok pababa. Ngunit patuloy na lumipad palayo ang kanyang kapatid sa takot na mahagip ng buntot ng pagi ng matandang babae. Thalia, huwag mo kong iwan dito! May pag-asa ka pang magbago, Iha. Magbago saan? Ikaw na matanda ka, dapat na magbago. Kayong mga huwad na manggagamot ang walang puwang sa mundong to. Dahil kayo ang dahilan ng pagkamatay ng lahi namin! Malakas na hinampas ni Amanda gamit ang pakpak nito si Lola Carming. Muli niyang pinagaspas ang pakpak at nilisan ang lugar na yon. Naiwan si Lola Carming. Sa sobrang pagod ay napaupo siya sa may damuhan at nakaramdam ng kirot sa kanyang likod. Pumasok ka na muna sa bahay. Alam kong pagod ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Ang dami nila, bukod sa kanilang magpamilya. Maraming bata silang pinaslang. Hay nako, naglipa na naman sila. Matagal silang nanahimik. 1 linggo ko nang nararamdaman ang muling pagbabalik ng mga aswang na yon. Nasugatan ko si Amanda. Alam kong babalik yon para maghiganti. Kilala mo siya? Oo, nagpakilala siya sa amin ng aking apo. Inimbitahan niya kami sa kanilang tahanan upang kumain. Pumasok sila sa kubo at doon nadatnan nila sa ilalim ng mesa si Pau Pau. Dahil sa takot at pagod ay nakatulog na ito roon. Binuhat ni Mang Tesyo ang bata at pinahiga sa katre. Kinumutan niya ito bago ginamot ang mga sugat ni Lola Carming. Kailangan natin puksain ng mga aswang na yon. Kailangan ko ng tulong mo. Alam kong malakas ang iyong kapangyarihan at kayang-kaya natin silang matalo. Gustuhin ko man, ngunit nababahala ako sa kaligtasan ni Pau Pau. Ayokong madamay siya. Kaya nga kailangan natin pag-isipan ng mga hakbang na ating gagawin. Kung hindi natin sila magagapi, marami pa silang mabibiktima. Lalong-lalo na mga batang katulad ni Pau Pau. Ginagamit nila ang kahinaan ng mga bata. Sa kagustuhang mailigtas sa mga residente sa baryo, pumayag si Lola Carming sa sinabi ng Mang Tesyo. Kailangan nilang sugpuin ang paghahasik ng lagim ng mga aswang na nakatira sa baryo di Magiba. Hindi magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan ng baryo kung patuloy na maghahasik ng lagim ang mga kampo ng kadiliman. Inabukasan, dumating sa kubong tinitira ni Mang Tesyo ang kapitan ng baryo di Magiba, si Kapitan Julio, at may kasama itong 3 tanod. Magandang araw, Mang Tesyo. Napag-alaman kong may kaguluhan daw na nangyari dito kagabi. Sinugod na naman kami ng mga aswang, Kapitan. Aswang? Naniniwala ka pa sa mga aswang sa tanda mong yan?
Sa tagal kong naninirahan dito, wala pa naman akong nakikitang aswang Kung meron mang aswang, siguro hindi taga rito sa atin. Maaaring dayo. Naku, Kapitan. Totoo ang aswang. Nakakasalamuha mo pa nga ang ilan sa mga aswang Nasisiguro ko na kung sino sila. At sino yung kasama mo? Mukhang bagong salta siya rito Maaari ka bang malaman kung anong pangalan mo, Lola? Ako si Carming, taga Barrio San Diego. Sitio San Diego? Ang layo nun dito Kailan ka pa naparito at bakit ka nandito? Napadpad kami rito dahil naglalako kami ng aking apo ng mga gulay. Tapos may nag-imbita sa amin na kumain sa kanilang bahay. Nalaman namin na mga aswang pala sila. Kaninong bahay naman kayo pumunta? Kina Amanda. Si Amanda, aswang? Naku, malabong sinasabi mo, Lola. Wala sa lugar namin ang aswang. Parang binabaliktad nyo lang yata ang sitwasyon Naku, totoo naman ang sinasabi ko. Bakit? Isa ka rin ba sa kasamahan ni na Amanda? Naku, Lola. Huwag mo akong pagbibintangan ng ganyan. Sa ating dalawa, ikaw pa itong mapagkakamalang aswang. Sa gandang lalaki kong to? Nagulantang si Kapitan Julio sa sinabi ni Lola Carming. Lumingon si Lola Carming sa gawin ni Mang Tesyo na tahimik lamang. Tsaka bawal po ba kami ng aking apo na mapadpad rito? Alam mo, Kapitan, kailangan mong kilalanin ang mga taong sakop ng inyong pamumuno. Hindi ka ba nakakarinig ng balita tungkol sa mga aswang? Gayong kitang-kita ng mga mata ko ang dami nilang mga biktima. Hindi naman po sa ganun, Lola. Hindi naman ako maaaring basta-basta maniwala sa sinasabi nyo na aswang sina Amanda dahil wala naman tayong matibay na ebidensya. Lahat pwede magturo kung sino ang aswang. Maaaring ikaw nga mapagkamalan din Huwag kang mag-alala, Kapitan Julio. Kami ay hindi magtatagal rito. Tsaka maaari mong puntahan ang lugar kung saan nakatira sina Amanda upang ikaw na mismo ang makasaksi sa kanilang mga inihahain. Mga tao, hindi mga karne ng baboy. Ngunit maaari kayong makulong sa maling paratang mo sa kanila kung mapapatunayan na hindi talaga sila mga aswang. Handa akong makulong kung mali man ako. Ngunit paninindigan ko ang aking sinabi na hindi ako ang aswang na pinupunto mo at sina Amanda ang manggugulo sa baryo na pinamumunuan mo. Ilang sandali nagpaalam ang mga ito sa kanila. Nang makatalikod si Kapitan Julio kasama ang 3 tanod, kinausap ni Lola Carming si Lolo Tesyo. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko sa presensya ni Kapitan Julio? Oo. Noon pa ako naghihinala sa kanya. Ngunit wala akong matibay na ebidensya na sangkot siya sa paghahasik ng lagim ng mga aswang sa baring ito. Nararamdaman ko lamang ang negatibong enerhiya niya. Pakiwari ko'y may relasyon sila ni Amanda noon pa man. Dahil gano'n na lamang niya kung ipagtanggol ang babaeng yon. Kung gano'n, kailangan nating kumilos. Kailangan nating agad masugpo ang kanilang kasamaan. Magmamasid ako sa mga kaganapan sa baryo na ito. Lalo na sa kapitan na yon. Masama ang kutob ko sa kanya. Sige. Gagawa rin ako ng mga pangontra laban sa kanila. 8:00 na ng umaga na magising si Pau Pau. Agad itong napabalikwas ng bangon nang maalala niya ang kanyang Lola Carming. Lola! Nasaan ka na, Lola? May aswang, Lola! Mabuti at gising ka na. Tahan na, apo. Huwag ka na umiyak. Nagbalik na si Lola. Hindi kita iiwan. Ngunit kailangan ni Manong Tesyo ang tulong ko upang mapuksa ang mga aswang sa baryo na to. Lola, sigurado po kayo? Kung matinding laban ang kaharapin natin, baka masaktan po tayo. Apo, hindi ko gustong masaktan ka, pero kailangan nating magtulungan. Ang aswang ay takot sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin at ang mutyang ito ay may kapangyarihang protektahan tayo. Hindi ako matatakot sa kanila basta't magkasama tayo. Pero paano po tayo magsisimula, Lola? May mga hakbang na tayo, Apo.
Nais kong magmasid at magtipon ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. At sa tulong ni Manong Tesyo, makakagawa tayo ng mga pangontra laban sa kanila. Hindi natin sila kayang durugin ng lakas lamang. Kailangan natin ng diskarte. Ngunit kailangan mo muna magpalakas. Hindi pa naman tayo makakaalis dito dahil hindi pa naghihilom ang sugat mo. Nagsagawa ng plano sina Lola Carming at Mang Tesyo kung paano pupuksain ang mga aswang na naghahasik ng lagim sa baryo. Lingid sa kalaman ng karamihan na ang taong nirerespeto sa baryo at ang pasimuno ng lagim ay si Kapitan Julio na pinuno ng mga aswang. Ang matandang yun ay may pangontra laban sa atin. Kaya kailangan natin siyang mapalaya sa baryo na ito. Kung hindi tuluyan niyang ibubulgar ang lihim natin. Lalo na't napatay nila ni Tesyo sina Amang at Inang. Hindi ko naman sukat akalain na may taglay na anting-anting na mutya ang matandang yun. Huli ko na nang malaman. Hindi ka kasi marunong kumilatis ng bibiktimahin mo. Ayan tuloy. Ipapahamak mo pa ang buong angka natin. Pwede ba wag mo akong sisihin? Namatayan ako ng mga magulang. Dapat din sa kanila ang mamatay. Samantala, tumulong si Pawpaw kina Lola Carming at Mang Tesyo na paghandaan ang muling paglusob ng mga aswang. Nilagyan niya ng dinikdik na bawang at asina ang bawat bato na gagamitin niya sa kanyang tirador na siya namang ginawa ni Mang Tesyo para sa kanya. Lihim na pumuslit si Pawpaw at nagtungo siya sa kubo ni Amanda upang magmasid. Nang mapansin ni Lola Carming na wala ang kanyang apo, agad niyang nilibot ang paligid upang hanapin si Pawpaw. Lumipat sila ng matitirhan na hindi matutunton ni na Amanda. Ilang sandali lumabas ng kubo si Lolo Tesyo, bitbit ang sibat na ginawa niya para sa mga aswang. Naaninaw niyang aligagang hinahanap ni Lola Carming si Pawpaw. Bakit, Carming? Nasaan si Pawpaw? Hindi ko nga rin alam, Tesyo. Bigla na lang siyang nawala sa kanyang pwesto. Kani-kanina lang, nariyan siya sa batuhan. Hindi kaya nagtungo ito sa baluarte ng mga aswang? Ang batang yon, umiral na naman ang kuryosidad. Baka pinuntahan na niya ang mga aswang. Saan ka pupunta, Carming? Hindi ka pwedeng pumunta roon na mag-isa. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, Tesyo. Dito ka lang. Ituloy mong pagsasagawa ng mga pangontra laban sa mga aswang. Hahanapin ko lang muna ang aking apo. O sige, Carming. Mag-iingat ka. At sana'y makabalik kayo ng ligtas. Maraming salamat, Tesyo. Ikaw rin ay mag-iingat rito. Agad na nagtungo si Lola Carming sa baluarte ng mga aswang. Dala ang panangga. Malayo pa lamang ay natatanong na siya ni Amanda. Anong ginawa mo rito, tanda? May pana ka pang dala. Sisiguraduhin mo na bang mapapatay mo ko? Ang apo ko, nandyan ba? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala dito ang apo mo. Hindi ako hanapan ng mga nawawala. Anong sinasabi mo kay Kapitan na aswang ako? May nakita ba kayong mga pinatay na tao rito? Umamin ka, Amanda. Nasaan ang apo ko? Anong ginagawa mo rito, Lola? Hindi ba't ang sabi mo hindi na kayo magtatagal dito? Hinahanap ko ang aking apo, si Pawpaw. Ilabas niyo siya, Amanda! Huwag mong paratangan ng mga residente rito sa pagkawala ng iyong apo, Lola. Bakit, Kapitan Julio? Ikaw ba'y kakampi ng mga kampon ng kadiliman? Nagulat si Kapitan Julio sa kanyang narinig at nakaramdam siya ng takot nang matalim siyang tinitigan ng matanda. Naanimoy binabasa ang pagkatao nito. Ang mabuti pa, umalis ka na rito, Lola. Huwag mo kaming subuang kalabanin. Bakit, Kapitan? Isa ka sa kanila, hindi ba? Kaya mo sila dinidepensahan dahil mga kasamahan mo sila. Nagkukunwari ka pang magsisiyasat kung totoo ba ang sinasabi kong mga aswang sila. Ngunit pinagtatakpan mo lamang ang kanilang mga kasalanan. Huwag na huwag mo akong pagbibintangan. Dahil wala kang matibay na ebidensya sa mga sinasabi mo laban sa akin. Ilabas niyo ang apo ko! Umalis ka na rito, tanda. Kung ayaw mong putulin ko pa yung matabil mong dila. Hindi ako aalis rito hanggat hindi niyo nilalabas ang aking apo! Lola! Tulong! Tulungan niyo ako!
Napalingon si Lola Carming sa batang tumawag sa kanya, si Pau Pau. Hawak-hawak siya sa braso ni Talia na kapatid ni Amanda. Nabitiwan nito ang bata ng kagatin siya nito, kaya't patakbong tinungo ni Pau Pau ang kinaroroonan ni Lola Carming. Huhulihin pa sana sila ng mga kasamahan ni Amanda, ngunit dahil sa mga asin at iba't ibang pangontra na dala ni Lola, ay hindi magawang makalapit ang mga aswang sa kanila. Mahina rin sila dahil sumisikat pa ang araw. Nilisan na maglola ang lugar ng mga aswang. Sila'y napadaan sa ilog. Napatda si Lola nang maaninaw na hinuli ng mga tanod si Mang Tesyo. Lola! Si Mang Tesyo! Hinuli nila! Sandali! Saan niyo dadalhin si Tesyo? Huwag kang mangialam dito, Lola. Napag-alam mo kung siya naghahasik ng lagim sa baryo na ito. Kailangan siyang paslangin. Marami nakasaksi na siyang naghahasik ng lagim. Huwag mo siyang pagbibintangan! Hindi siya naghahasik rito ng lagim kundi kayo! Ang dami na ngang nagtuturo na si Mang Tesyo ang aswang. Maaari isa ka nga rin sa aswang eh. Umalis ka na nga sa dadaanan ko, Lola. Tumigil na kayo! Huwag kayong magbulag-bulagan. Ikaw na kapitan ay kasapi ng mga aswang. Pinagbibintangan lang ninyo si Tesyo. Sa gayon ay may maituro lamang kayo sa mga tao na siyang dahilan na pagkawala ng mga bata. Hindi naniniwala ang mga tao kay Lola Carming. Bagkus siya'y pinagtatawanan lamang ng mga ito. Nagawa siyang traidorin ng mga taong kanyang tinulungan, kaya't hindi makapaniwala si Mang Tesyo sa maling paratang ng mga tao sa kanya. Kaya ikaw, Lola, kung ayaw mong madamay, umalis na kayo rito. Pakawalan niyo siya! Hindi siya ang totoong salarin, kundi sina Amanda at ang mga taong nakapalibot sa kanya. Maniwala kayo! Anong gagawin natin, Lola? Hindi natin siya pwedeng pabayaan, Apo. Tutulungan natin siya. Ikinulong ni Kapitan si Mang Tesyo sa kulungan sa labas ng barangay hall. Galit na galit ang mga tao kay Lolo Tesyo, lalo na ang mga anak at asawa ng biniktima ng mga aswang. Wala silang kamalay-malay na ang kapitan nila ang pinuno ng mga aswang. Nagdududa rin si Lola Carming na ang mga tao ay kinukontrol ni Kapitan Julio. Nagtungo ang maglola sa likod ng barangay hall at kanilang sinilip si Lolo Tesyo na naroon sa ginawang kulungan. Siya'y nakaposas at nakagapos sa mga paa. Tesyo! Huwag kang mag-alala! Ililigtas ka namin ni Pau Pau! Huwag niyo na akong pag-aksayan pa ng oras. Hayaan niyo na lamang ako. Hindi ka namin pwedeng pabayaan! Ililigtas ka namin! Tayong dalawa ang papaslang sa mga aswang! Ang mga tao'y abala sa paghahanda sa lugar kung saan hahatulan ng kamatayan si Mang Tesyo. Ang ilan sa mga ito'y nangunguha ng sanga ng kahoy. Pagsapit ng gabi, handa na si Lola Carming na iligtas si Lolo Tesyo sa kamay ng mga tao sa utos ni Kapitan Julio. Apo, handa ka na ba? Dapat maging matapang ka. Opo, Lola. Handa na po ako upang iligtas si Lolo Tesyo sa mga kamay ng mga tao. Irador at pana ang dala ni Pau Pau. Samantalang bitbit ni Lola Carming ang buntot pagi na pinahira ng Biyernes Santong langis na may orasyon. Gabi, tinungo ng maglola ang lugar kung saan hahatulan si Lolo Tesyo. Isang nakakapanindig balahibo ang kanilang nakita na kanilang naaninaw sa daan. Si Kapitan Julio'y nag-anyong malaking aso. Hindi inaasahan na baling ang tingin nito sa kanila. Samantalang si Mang Tesyo ay nakagapo sa malaking kahoy ng akasya habang napapalibutan ng mga sanga ng kahoy na handang sindihan anumang oras. Pakawalan niyo ako rito! Isa itong bitag ng mga aswang! Sigaw ni Lolo Tesyo. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao. Bagkus siya'y pinagtatawanan pa ng mga ito. Pagsisisihan niyo na hindi niyo ako pinakinggan! Si Kapitan Julio ang pinuno ng mga aswang! At kontrolado niya kayong lahat! Maniwala kayo sa akin! Maging kayo gagawin nilang pagkain! Hindi na makapaghintay ang mga tao sa pagsunog kay Lolo Tesyo. Ang mga mata nila'y puno ng poot
Hangad nilang maipaghiganti ang mga mahal nila sa buhay na pinatay ng mga aswang, lalo na ang mga buntis at bata. Sa kakatakbo ni Pau Pau siya'y nahulog sa malalim na butas at nawalan siya ng malay. Samantalang si Lola Carming ay patuloy na hinahabol ang pinuno ng mga aswang at ng manananggal na si Amanda. Maya-maya'y nagpalit ng anyo ang mga taong naroon bilang mga aswang. Sisindihan na sana ng mga tao ang mga sanga na nakapaligid kay Lolo Tesyo. Ngunit malakas itong sumigaw. Nandyan na sila! Magtago na kayo! Uubusin kayo ng mga aswang! Isa itong malaking bitag! Mga hayok sila sa laman! Muli silang bumalik at wala na tayong kawala pa sa kanila! Bagamat hindi siya pinakinggan ng mga tao, hanggang sa tuluyan ang sinindihan ng mga tao mga sanga na may gas at lumiyab ang apoy. Agad na naalarma si Lola Carming nang may narinig siyang pagaspas ng pakpak ng manananggal na papalapit sa kanyang pinagkukublihan. Ngunit dinaanan lamang siya nito at dumiretso ito sa butas kung saan nahulog si Pau Pau. Naaninag niyang may hinihilang manananggal mula sa butas. Namilog ang mga mata ni Lola Carming nang makita na si Pau Pau yun na walang malay. Pau Pau, apo ko! Huwag mong sasaktan ang apo ko! Matuli na tumakbo si Lola Carming patungo sa kanyang apo dahil maingat itong pinahiga ng manananggal sa lupa. Nagkatitigan sila ng manananggal. Ngunit imbis na patayin ng manananggal si Pau Pau, ay tinulungan pa nito ang bata. Taos-pusong pasasalamat ni Lola Carming dahil mabait na aswang ang tumulong sa kanyang apo. Napagtanto ni Lola Carming na hindi lahat ng aswang ay masasama. May mabubuti rin sa mga ito at napatunayan niya yon sa dalagang manananggal na tumulong sa kanyang apo. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng apo hanggang sa ito'y magising. Apo, gising. Nandito na si Lola. Ano ba ang nangyari sa'yo, bata ka? Lola, akala ko hindi ko na kayo makikita. O siya, kaya mo pa ba maglakad? Dahil kailangan ni Manong Tesyo ang tulong natin. Ayos naman po ako, Lola. Tara na po, Lola. Magkahawak kamay nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ni Lolo Tesyo. Ngunit pagdating nila roon ay nagkakagulo na ang lahat. Nagkalat ang mga aswang sa buong paligid. Kanya-kanyang pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili laban sa mga aswang na lumusob sa plaza. Nagulantang si Lola Carming nang hindi niya mahagilap si Mang Tesyo. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong plaza. Nagsimula na mag-alala si Lola para sa kaibigan. Lola, tignan niyo. Si Lolo Tesyo itinakas ng manananggal. Marahil siya yung tumulong sa'yo? Tumulong po? Hindi ba masama sila? Hindi lahat ng aswang ay masasama. Kagaya na lamang ng manananggal na tumulong sa'yo. Hindi alintana ng manananggal ang bigat ni Mang Tesyo. Dinala niya si Mang Tesyo sa loob ng kagubatan. Ang buong akala ni Mang Tesyo'y katapusan niya na. Ngunit nagulat siya sa ginawa ng manananggal. Itinago siya nito sa likod ng malaking ugat ng puno. Bago lumisan ang dalagang manananggal, mahigpit na pinagbili nito na huwag siyang lalabas hanggat hindi siya bumabalik. Sa daan ay hinarangan ni Amanda si Lola Carming. Malakas nitong hinampas ng malalapad nitong pakpak ang matanda, kaya't tumilapon si Lola. Mukhang nanghihina ka na yata, tanda. Nawala na ba ng bisa ang anting-anting mo? Hoy, pangit! Huwag mong saktan ang lola ko! Aba, matapang ka na ngayon kung patayin ko tong matandang hukloban na to. Huwag mong sasaktan si Lola! Sunod-sunod na inasinta ni Pau Pau gamit ang tirador ang aswang na si Amanda. Tinamaan ito sa noo ng batong binabad sa bawang at asin. Tumayo si Lola Carming at paulit-ulit na hinampas ng buntot ng pagi. May tansyong patalim si Lola, kaya't sinaksak niya ito sa bandang likod ng ulo. Huwag mong pangunahan ang lakas na matanda dahil mabilis maubos ang aming pasensya. Lola, natamaan ko siya sa noo! Yay! Nagawa ko! Oo, apo. Tinamaan mo siya. Patay na po ba siya, Lola?
Siguro. Tingnan mo, hindi na niya magawang makalipad pa. Pero ang masasamang aswang lang ang pinapatay. Ha? Ang dami pa nila, Lola. Kailangan natin sila isa-isahin. Napawi ang kasiyahang namumutawi sa mukha ng bata nang makitang may paparating na aso na gustong lapain si Lola Carming. Ngunit muli niyang kinuha ang tirador at pikit matang pinakawalan ng batong bala ng kanyang tirador. Tinamaan ang asong aswang sa mata, kaya't malakas itong umatungal. Tinulungan ni Lola si Pawpaw na patayin ang malaking aso. Hinambalos niya ito ng buntot page at sinaksak ng tansong patalim ang ulo nito, dahilan na bumulagta ito sa lupa. Nagpalinga-linga sila sa paligid upang hanapin si Mang Tesyo. Ngunit hindi pa rin nila ito mahagilap. Naninaw nilang kinakalaban ng isang manananggal ang kapwa nito, mga aswang. Maya-maya'y naaninaw nila Lola na lumabas ng puno si Mang Tesyo at tinulungan sila sa paglaban sa mga aswang. Nararamdaman kong hindi lang aswang ang naparito. Sumasabay pa ang masasamang elemento dahil sa kabilugan ngayon ng buwan. Maya-maya'y narinig niya ang tinig ng mga itim na elemento. Mas lalong lumiwanag ang mutya na suot ni Lola. Ito'y nagpapahiwatig sa paparating na digmaan laban sa mga masasamang elemento, aswang at itim na engkanto. Apo, ihanda mo ang iyong sarili. Gamitin mo ang mga pangontra na ibinigay ko sa'yo. Hanggat maaari, huwag mong ihiwalay ang mga yon sa iyong katawan upang hindi ka mapahamak. Opo, Lola! Andito lang po sa aking bulsa! Ilang sandali na aninaw ni Lola Carming na nagsilabasa ng mga itim na elemento sa kagubatan. Gusto nilang kunin ang mutya na suot ni Lola upang magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Pinagtulungan nila si Lola, ngunit sumaklolo ang mga puting engkanto. Isa na roon ang puti ang gabay ni Lola Carming, si Meruana. Lola, tignan niyo! May babaeng lumiliwanag! Taig pa niyang ilaw natin sa bahay! Meruana, ang tagal na panahon mula nang magkita tayo. Napangiti lamang si Meruana at iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Animoy natakot ang mga itimang engkanto sa kanya, kaya't nagsipulasan ang karamihan at bumalik sa tinitirhan nilang mga puno. Nakakabulag ang sinag ng puti ang gabay. Siya si Meruana, ang nagbigay sa akin ng mutya, maging ni Ama. Pambirang lakas ang meron siya. Kinatatakutan siya ng mga itimang engkanto. Ilang sandali tila pumasok si Meruana sa katawan ni Lola Carming. Tila bata lamang itong nagkatawang matanda kung makipaglaban. Gamit ang buntot page ay isa-isa niyang hinahambalos ang kanyang mga kalaban. Maging ang mga itimang elemento na gusto siyang sugurin ay napaatras dahil sa liwanag na kumakawala sa buntot page. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lakas sa talambuhay ko. Tignan mo, Lolo! Bumabagsak sila! Sige, Lola! Durugin mo ang mga kalaban! Magtago ka, Apo. Mamaya matamaan kita. Tumakbo si Pawpaw upang magkubli sa likod ng puno. Ngunit hindi niya inaasahan na may aswang na nagkukubli roon, kaya't hinablot siya dito upang kagatin. Sa pagkakataong yun ay hindi na masyadong takot ang bata sa tulong at gabay na rin ni Meruana. May nakapasang sanga at itinusok yon sa mata ng aswang. Kanina pa kayo Nakakapagod na kayong tumakbo! Ni hindi kayo maubos-ubos! Pawpaw, napaano ka riyan? Huwag niyo na po kong alalahanin! Tinusok ko na po ang mga mata niya! Hinablot ni Mang Tesyo ang aswang na gustong sumakmal kay Pawpaw at inunday niya ito ng saksak sa katawan ng paulit-ulit. Mga wala kayong magawa kundi ang pagbintangan ako! Ngayon, sino sa atin ang aswang? Ha? Apo, nasan ka na? Nasaktan ka ba riyan? Hindi ho, Lola! Siya po ang nasaktan ko! Gusto kasi ako sakmalin Huwag kang mag-alala, Carming. Tinodas ko na. Bahagyang nakaramdam ng katahimikan sa paligid si Lola Carming. Ngunit malakas na umihip ang hangin at nanindig ang kanilang mga balahibo dahil sa pinakawalan na puwersa ng mga engkantong itiman.
at kampo ng kadiliman. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito sa tanang buhay ko. Mukhang nagsanib pwera sa mga kampo ng kadiliman. Tignan mo ang buwan. Tila nilalang mo ng dilim ang liwanag. Ibig bang sabihin may nagbabadya pang panganib? Hindi ko rin alam. Hindi basta-bastang nagpapakita si Meruana kung walang masamang mangyayari. Ang huling pagpapakita niya ay 30 taon na ang nakalilipas. Noong panahon na naglipa ng mga mambabarang sa aming baryo. Nakakabingi ang katahimikan. Palagay mo'y may gagawin pa ang mga aswang na yon? Parang wala naman na sila, Lola. Hindi ko na naririnig ang mga atungal nila. Huwag ka maingay. Dahil hindi lahat ng katahimikan ay ligtas. Maaaring nagmamatsyag lang ang mga kalaban sa ating mga ikinikilos. Maya-maya'y sabay-sabay na umatungal ang mga aswang na nagtigbaliw bilang malalaking aso. Sabay-sabay nilang nilusob sina Lola Carming, Mang Tesyo at Pau Pau na nooy magkakasamang nakatayo. Sabuyan mo sila ng pulang asin at langis. Hindi ko hahayaan na makalapit ang mga animal na yon kay Pau Pau. Gamit ang kawayan ay isa-isa silang hinahambalos ni Mang Tesyo. Dahilan na pumalahaw ang mga ito sa tuwing tinatamaan. Hinahambalos din ni Lola ng buntot pagi ang kanyang mga kalabang aswang. Habang si Pau Pau ay nakabang sa kanilang paglapit, hawak ang supot ng pulang asin. Ilang sandali biglang umilaw ang kwintas ni Lola Carming ng nakakabulag. Maging si Mang Tesyo at Pau Pau ay napatakip ng kanilang mga mata. Lahat ng kanilang mga kalaban ay tila napapaso sa liwanag na nagmumula sa kwintas. Isa-isang bumubulagta ang mga aswang sa lupa. Naanimoy natutusta sa tuwing tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa kwintas. Apo, kita mo? Ang liwanag ng kabutihan ay hindi matitinag ng dilim. Opo, Lola. Natutunan ko na hindi lahat ng laban tinatapos ng madilim na puwersa. Ang liwanag ay laging magtatagumpay. Sana magwakas na ang paghahasik ng lagim ng mga aswang. Pinagbintangan pa ako ng mga yun Patay na si Kapitan at Amanda. Karamihan pala rito na naninirahan ay mga aswang. Taga-bundok sila. Kaso simula nang magawi rito si Julio at nanalong kapitan, ay unti-unti na silang nagsilipat dito sa baryo. Kaya ang daming nawawalang kabataan. Mabuti na lamang ay natuklasan ang kanilang lihim. Kung hindi sa tulong niyo, hindi ko naman ito magagawa na mag-isa. Napansin ni Lola Carming na tila may puwersang lumabas mula sa kanyang katawan. Muli niyang nakaharap si Meruana na kanyang engkantong gabay. Inilapat ito ang kanyang mga palad sa ulo ni na Lola at Pau Pau. Napangiti si Lola Carming sapagkat alam niya na kung sino magiging tagapangalaga ng kanyang anting-anting at batong mutya kapag siya'y namayapa. Ilang sandali na wala si Meruana sa kanilang paningin. Ngunit muling kuminang ang kanyang kwintas. Pahiwatig na naroon lamang sa paligid si Meruana na gumagabay sa kanila. Nanatili sila sa loob ng gubat kasama ang mga nakaligtas na mga tao. Gayon na lamang ang paghingi ng paumanhin ng mga tao dahil sa maling bintang nila kay Mang Tesyo. Nakatulog sila hanggang sumapit ang umaga. Papungas-pungas si Pau Pau ng mga mata ng magising. Nakita niyang naglalakad-lakad sina Lola Carming at Mang Tesyo at pinagmamasda ng mga nasawing mga kalaban. Naging abo ang kanilang mga katawan na animoy natupok ng apoy. Ang lakas ng kapangyarihan ng iyong gabay na si Meruana. Tignan mo nangyari sa mga katawan ng mga aswang. Naging abo. Maging ako man ay hindi ko inaasahang maging ganito ang kanilang kahahantungan. Alam mo, Carming, naging palaisipan sa akin yung manananggal na nagligtas sa akin kagabi. Naalala ko may nunal siya malapit sa kanyang pulso sa kamay. Marahil siya rin ang nagligtas kay Pau Pau. Kung hindi niya kinuha si Pau Pau mula sa butas, ay hindi ko pa alam na nahulog siya ron. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Kaso nga lang nadadamay sila sa kasamaan ng kanilang mga kalahi. Tulad din ng mga tao, may masasama at may mabubuting hangarin. Naway ligtas lamang siya. Hindi siya naging abo katulad sa kanyang mga kalahi. Naging aral sa mga tao na hindi dapat kagad maniwala sa sumbong ni Numana. Dapat ay maging mapagmatyaga at maging mapanuri bago husgahan ng iba.
Karamihan sa mga kasamahan ng mga taong naroon ay nilapa ng mga aswang. Mabuti na lamang ang iba'y nakapagtago bago pa sila maabutan ng mga masasamang nilalang. Nahagip ng tingin ni Pau Pau ang isang babae. Maaliwalas ang mukha nito at bahagyang napangiti ito sa bata. Nakita rin siya ni na Lola, ngunit mabilis siyang umalis. Magaan ang pakiramdam ko sa batang yon. Alam mo ba, Carming? Naalala ko yung balat sa kamay ng manananggal na tumulong sa akin. Ganon din kasi ang balat ng aking nawawalang anak. Akala ko ba'y nag-iisa ka na lang sa buhay? May anak ako. Ngunit isang araw ay bigla na lamang siyang hindi umuwi galing eskwela. Siya si Thea. 12 taon lamang siya noon. Talaga? Ay kailangan nating hanapin ang manananggal na tumulong sa atin. Kung buhay pa siya, maaari natin siyang tanungin tungkol sa katauhan niya at kung bakit niya tayo tinulungan. Yung babaeng nakita natin kani-kanina lang. Ilang linggo ko nang nakikita na nakatanaw sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa tuwing lalapitan ko siya, agad naman siyang umaalis. Siguro kung buhay man ang aking anak na si Thea, marahil magkasing edad sila. Hanggang ngayon pinapalalangin ko na sana'y buhay pa ang aking anak. Dahil wala naman akong bangkay na nakita. Kaya umaasa akong buhay pa siya. 9:00 na ng umaga nakarating si Mang Tesyo sa kubong kanyang tinitirhan. Napagpasyahan ni na Lola Carming at Pau Pau na manatili na muna roon ng isang araw bago umuwi sa kanilang tinitirhan sa San Diego. Sa ilang araw nilang pananatili sa baryo ng mga aswang ay marami nang naganap na pangyayari. Hindi naman maiwan ni Pau Pau si Mang Tesyo dahil kahit papano naging malapit na siya sa matanda. Lolo Tesyo, di ba wala na namang aswang? Sana dalawin mo kami sa amin. O di kaya'y dadalawin ka namin ni Lola rito. Abay, oo naman. Magkaibigan na tayo eh. Oh, eto, luto na ang nilagang saging. Alam kong gutom na kayo. Ayoko na pong kumain ng karne. Mamaya karne na pala yun ng tao. Gusto ko na lamang ng gulay at prutas, Lola. Minsan, hindi maganda ang pagiging matakaw sa pagkain. Hinay-hinay lang para sigurado'y magkatay na lang tayo ng manok. Tsak ligtas yung kainin. Bukas araw ng Lunes, may jeep nang bumabiyahe papunta sa San Diego. Madalang lang ang mga jeep na napapadaan dito dahil liblib na lugar na at paunahan din ang sakay. Oo nga eh. Kaya nga nilalakad na lang namin sa tuwing kami ay naglalako ng aming mga paninda. Alam mo, Tesyo, siguro may rason kung bakit kami napadpad sa lugar na ito. Tila ba'y hinihila ang mga paa ko na makapunta rito. Marahil sa utos ng iyong gabay na puksain ang mga aswang dito sa baryo. Kung hindi ka dumating, marahil ako na ang tostado ng mga tao. Galit na galit sila sa akin eh. Kahit papaano'y nasawi na ang mga aswang na yon. Sana naman wala lang natirang masasamang aswang. Gabi, nilatag ni Pau Pau ang banig na kanilang tutulugan ni Lola Carming. Hindi pa man siya tuluyang nakakatulog, ay may malakas na kalabog silang narinig mula sa bubungan. Lumabas ng kubo si Mang Tesyo. Tumambad sa kanyang paningin ang isang manananggal na galit na nakatitig sa kanya. Hinambalo siya nito ng malalapad na pakpak at sinugod upang sakmalin. Lola, si Lolo Tesyo humihingi ng tulong. Sandali, kukunin ko lang ang buntot ng pagi. Maaaring may aswang na nakapuslit na naman. Dumito ka lang at isarado mo ang pintuan. Lumabas ng bahay si Lola Carming. Bumungad sa kanyang mga balintatawang galit na manananggal. Kayo ang pumatay sa aking pamilya. Ang dapat sa inyo'y mamatay rin. Kayo ang tunay na salot, hindi kami. Wala na talaga kayong kadala-dala, ha? Bitiwan mo si Tesyo! Bago pa man mahataw ni Lola gamit ang buntot pagi ang manananggal na si Talia, ay malakas na siyang hinambalos nito ng pakpak. Inilapit ito ang mahabang dila at ipinulupot sa kamay ng matandang babae. Kung akala mo'y katulad ako nila na patumpik-tumpik at kinaya lang ninyo, pues ibahin niyo ako. Hindi ako papayag na matatanda ang tatalo sa akin. Papatayin kita katulad sa masasamang aswang na kalahi mo! Yun ay kung hindi ka malagutan ng hininga sa gagawin ko. Hirap na makabangon si Mang Tesyo.
dahil napilayan siya sa paa ng matisod. Tutusukin na sana ng manananggal sa leeg si Lola Carming gamit ang dila nito nang biglang dumating ang isa pang manananggal at biglang sinakmal ang kauri nito. Malakas na palahaw ang pinakawala ng masamang manananggal at nagulat sa ginawa ng kauri nito. Nabitiwan nito si Lola Carming, maging ang matanday nagulat dahil muling bumalik ang manananggal na tumulong sa kanila. Habang naglalaban ng dalawang manananggal sa himpapawid, ay tinulungang makabangon ni Lola Carming ang kaibigang si Tesyo. Muntik na ako ron Bumalik siya upang tulungan tayo. Oo nga, malakas ang kutob ko na siya ang anak kong si Thea. Pero bakit siya naging isang manananggal? Paano nangyari yun sa kanya? Tulungan natin siya. Batid kong mas malakas ang masamang manananggal kaysa sa kanya. Marahil ay umiinom ito ng sariwang dugo ng sanggol at buntis, kaya malakas siya kumpara sa iba. Ilang sandali na aninaw ni Lola Carming ang putol na ibabang bahagi ng manananggal. Ngunit nag-alinlangan siyang lagyan ng asin yun dahil baka pagmamayari yun ang tumulong sa kanila. Hindi ko maaaring lagyan ito ng sangkap. Baka sa kanya ang bahagi ng katawan nito. Tutulungan ko siya. Kukunin ko lang ang sibat ko. Napalingon sila sa kinaroroonan ng dalawang manananggal na naglalaban nang may bumulusok patungo sa lupa. Pinagaspas nito ang kanyang mga pakpak, ngunit hirap na siyang makalipad dahil sa sugat na natamo at nabali ang kanyang pakpak. Nagpakita ka pa talaga. Hindi ko alam kung bakit buhay ka pa. Nakaligtas ka pala mula sa mga kasamahan namin. Ngunit katulad ka pa rin namin. Alam mo bang dahil sa pakialamero mong ama, kung bakit ka nagkaganyan? Ginawa kang aswang ni na ama't ina. Sa gayon siya mismo ang papatay sa'yo. O ikaw ang papatay sa kanya dahil galit siya sa mga kauri namin. Narinig mo ba yun, Carming? Anak ko raw siya. At akong dahilan kung bakit siya naging ganyan. Kaya siguro hindi siya nakauwi. Dahil mas minabuti niyang lumayo kaysa patayin ako. Mukhang dehado siya sa isang yon. Tulungan natin siya. Paika-ikang tinungo ni Mang Tesyo ang kinaroroonan ng manananggal. Bago pa man ito makalipad palayo, ay hinagis ng matandang lalaki ang hawak nitong sibat patungo sa lumilipad na manananggal. Sasanggain pa sana niya ito, ngunit tumusok yun sa kanyang pakpak. Dahilan na bumagsak siya sa lupa. Thea, anak. Totoo bang narinig ko? Ikaw ba yan? Tesyo, kailangan muna nating matalo yung isang manananggal. Mukhang tatakas na naman siya, Nabaling ang tingin ni Mang Tesyo sa manananggal na nanakit sa kanya. Kaya't hinambalos niya ito ng pinatulis na kawayan. Kahit mapatay mo man ako, hindi mo na matatanggal sa anak mo ang pagiging aswang. Hindi ba't galit ka sa mga katulad namin? Kaya pinatay mo ang aking mga kasamahan. Sige, patayin mo ang sarili mong anak. Dahil isa na rin siyang aswang na kinamumuhian mo. Mga hayop kayo! Pinagkaitan niyong mabuhay si Thea ng normal. Mga wala kayong awa! Wala ka nang magagawa, tanda. Maging ikaw ay pinaglaruan ng kapalaran. Hindi ka magiging masaya. Kayong lahat! Mga hayop kayo! Mga wala kayong awa! Bakit ang anak ko ang pinahirapan niyo? Humahagulgol na paulit-ulit na hinambalos ng Mang Tesyo ng kawayan ng ulo ng manananggal. Tumatalsik pa ang malapot na dugo nito hanggang sa bawian ito ng buhay. Nakiusap si Thea na patay na rin siya ni Mang Tesyo dahil hirap na rin siya sa kanyang pagiging aswang. Madalas niyang nilalabanan na kumain ng laman ng tao at uminom ng sariwang dugo. Nang makatakas sa sakutan ng mga aswang, ay mas minabuti niyang manirahan malayo sa gubat upang hindi makasakit ng mga tao kahit ang kapalit nun ay ang paglayo sa kanyang ama. Lumapit ang ibabang bahagi ng katawan ni Thea at dahan-dahan siyang pumatong doon upang mabuo ang kanyang katawan. Ilang sandali nagpalit siya ng anyo bilang normal na tao. Ngunit malaki ang sugat na kanyang natamo sa kanyang likod at balikat.
Nabali rin ang kanyang kaliwang braso. Halika, ipasok natin siya sa kubo bago pa man siya makita ng mga tao at patayin. Ikaw nga anak, buhay ka. Gagamutin natin ang mga sugat mo. Huwag ka mag-alala, magkakasama na tayo muli. Ilagay mo na muna siya dyan sa may papag. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig upang malinis ang kanyang mga sugat. Matagal kong hinintay ang pagbabalik mo, anak. Malakas ang pakiramdam kong buhay ka. Hindi ako naniwala sa sinasabi ng mga tao na patay ka na. Labis ako nagdalamhati sa pagkawala mo, anak. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maiparamdam sa iyong muli ang pagmamahal ng isang ama. Naluluhang hinaplos ni Thea ang pisngi ng amang umiiyak. Mula noon ay matagal na niyang nais na mayakap ang ama. Ngunit natatakot siya na saktan ito kapag naging ganap siyang manananggal at hindi makontrol ang sarili. Kahit masakit ang kanyang mga sugat, ay pilit niyang niyakap ang ama. Lolo, sino po siya? Siya ang ate Thea mo. Siya ang anak kong matagal ko nang hinahanap. Madalas kong pinapanalangin sa may kapal na buhay siya. Anak niyo po siya? Pero nakita ko isa siyang aswang, Lolo. Shhh! Pau-Pau, doon ka na muna sa gilid at gagamutin ko muna ang ate mo. Huwag ka na munang mausisa, ha? Opo, Lola. Kinabukasan ay muling natakot na naman ang mga tao. Dahil sa muling nakitang patay na manananggal sa daan, inilibing ng mga tao ang bangkay ng manananggal sa pangunguna ni Mang Tesyo. Naging lihim ang pagkatao ni Thea mula sa mga kababaryo. Dahil nakasanay na nitong tumira sa gubat, ay hinayaan na lamang ni Mang Tesyo ang pasya ng anak. Paano ba yan, Tesyo? Aalis na kami ni Pau-Pau. Naway, maging payapa na ang baryong ito mula sa mga aswang. Batid kong masaya ka na dahil makakasama mo na si Thea. Napagtanto ko, Carming. Marahil kayo ni Pau-Pau ang naging dahilan upang makabalik ang aking anak. Dahil sa napagawi ko sa baryo ng mga aswang, ay naging susi yun na makabalik ang aking anak. At mapatay sila na siyang dahilan ng lagim dito sa aming lugar. Hindi ko kayo makakalimutang dalawa. Pangako, bibisitahin ko kayo sa San Diego. Aabangan namin ang inyong pagdating doon, ha? Pagbaba mo sa malaking puno ng Nara, papasok doon ay bahay na namin. O siya, sige na. May paparating ng jeep. Paalam, Lolo. Mag-ingat po kayo ni Ate Thea. Ikaw rin ha, magpapakabait ka. Huwag ka nang gagala sa gabi, delikado. Opo. Paalam po ulit, Lolo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam na sa inyo, Tesyo. Ikaw nang bahala kay Thea. Oh, ayun na. Huminto na ang jeep. Mag-iingat kayong dalawa. Kumakaway-kaway si Mang Tesyo sa maglola. Napapangiti pang palingon-lingon si Pau-Pau sa matanda habang lumalakad patungo sa jeep. Tila isang panaginip ang nangyari kina Pau-Pau at Lola. Gabi-gabi ring napapaniginipan ni Pau-Pau ang mga pangyayari. Minsan ay napapabalikwas pa siya ng bangon at umiiyak sa pag-aakalang hinahabulan naman sila ng mga aswanga. Apo, tapos na. Wala na silang lahat. Hindi ka na nila muling masasaktan pa. Lola, hindi ko po maialis sa isipan ko na mamaya dumating sila. Tapos kukunin nila tayo. Nakita mo ba yung liwanag na pumatay sa kanila? Hanggat narito ang kwintas na ito sa akin, ay hindi nila tayo masasaktan. Patibayin mo ang iyong pananalig sa may kapal. Sa gayon ay mawala ang takot dyan sa puso mo. Opo, Lola. Basta, wag mo akong iiwan, ha? Siyempre, hinding-hindi kita iiwan. Sanggang dikit kaya tayong dalawa. Teka, may ipinabibigay pala ang guro mong si Mrs. Pascual. May libreng school supplies pala kayo. Hindi ka na nakapasok sa eskwela, kaya dinala na lang ito ni Marie kanina. Kokopya na lang ako ng mga pinag-aralan namin kay Marie. 2 araw din ako lumiban sa klase eh. Babawi po ako, Lola. Hindi na po ako magbubulakbol. Oh, tama yan. Sa gayon ay hindi ka na mapahamak pa. Ihanda mo ng mga gamit mo sa eskwela dahil bukas maaga ka pang papasok. Basta tandaan mo na huwag mong ipagsasabi sa iba ang mga nangyari sa atin sa baryo di Magiba.
Hindi lahat ng tao ay paniniwalaan ka. Ang iba ay pagtatawanan ka lang. Sinunod ni Pau Pau ang payo ni Lola Carminga. Tikom ang kanyang bibig na ikwento sa iba ang kanilang pinagdaanan mula sa kapistahan sa baryo di Magiba. Tanging sa mga guhit na lamang niya inilalarawan kung ano ang nangyari sa kanila sa baryo ng mga aswang. Wakas,